Yung talim natin mga kaps, harvest blade. Yan. Yan, dati 24 inches to, pinaputol lang natin ng 8 inches bawat isa. Diba? Kasi ito yung pang-ipit niya dun sa loob nung yan. Yung bola. Tinutulak niya yung talim. Yan, pag ganyan siya. Yan. Tapos pwedeng i-adjust natin pataas, pababa. Tapos hihigpitan lang yung mga nuts na to dito. Magaya nung binabaklas ngayon. Yan, natanggal na. Ayan yung isang talim. So ngayon nakasain ngayon yan. Tapos iaasinta mamaya ng maayos para magamit na ulit natin. Kasi medyo nagalaw siya dahil naglipat, binuhat-buhat. Tapos medyo naulanan kasi yung table, kaya inayos. So ito yung pinamasin shop namin mga kaps. Ganyan yung itsura niya. Itong bilog na to, hindi kasama yung ano na to, yung pillow block. Ito lang bola na to. Ayan, buong assembly mula dito sa pulya. 15 na ba? 15. Kasama na yung kabitan nitong pulya at itong pillow block. Diretso lang. So yan, may kabkab siya. Kasama na yung sa ipapamasin siya itong ano. Itong pang-ipit niya. Yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Bali 5 nuts. Tapos kasi ang talim niya, yung tulak ng ano niya, pag ganyan siya, yan. Tapos dito yung talim, ilalagay, iipit dito. Yan, mamaya papakita natin kung paano gawin. Yan. Ito, tatlo na to, saka yung bola, 6,500 mga kaps ang pagpapamasin siya. Hindi kasama itong pillow block at saka yung pulya. Yung talim separate din ng presyo. 2.4 24 inches. Kaya naghahakakay niya, ganyan lang, oh. Hindi magtala yung gano'ng kamay. Ganyan. Magkatingin tayo, oh. Ayan mga kaps, so i-set up na natin, ikakasal na natin yung mga talim dun sa table planer. So panoorin nyo kung paano ina-adjust
yung talim at kung paano ina-assemble dun sa bola ng ating table planer o jointer planer. So shoutout dun sa mga nag-request ng video na kung paano i-adjust o paano ilagay yung talim dun sa pinamachine shop naming bola ng table planer. Tilay sayad niyan. Konti lang sayad sa eskwela. Yung table planer natin mga kaps, so dito tayo nagsusubo ng kahoy sa side na to. Kasi sa pinaka dulo niya. So yan, ina-adjust na, ikinakasan na yung talim. Ito yung pang-ipit niya, yung sa may merong mga nuts. Tapos yung Ayun o, sa side lang ng konting gano'n o. tapos yung dantay ng eskwela dito sa likod, sa bantang likod na guide niya. Yung table niya. Tapos ayan, dapat may konting sayad yung talim niya. So gagamitan nyo na eskwela para makita nyo kung okay yung adjustment. So pagka medyo malaki, pupukpukan lang ng konti. Pero goma yung pinupukpok na yung mga caps kasi masisira yung talim. So unti-unti lang yung mga paghihigpit mga caps. So once na mahigpitan ng konti, i-check ulit kung nabago ba yung adjustment ng talim. Tapos pagka okay na yung adjustment dito, ay dito naman tayo mag-a-adjust sa harapan kasi ito na itataas na ibababa. So lalagyan lang natin ng sapi dito sa ibabaw na to. Nahihigpitan. Pero dadantayan din ng eskwela para makita yung kung makapal ba o manipis yung kain. Mga nasa 10 to 20 minutes yung pag-aasinta ng talim dun sa bola ng table planer. Kailangan kasi ayos na yung pagkaasinta niya parehas para smooth yung pagkain ng table planer. Ayun, tinanggal muna yung fan belt. 3 horsepower mga caps yung makina. Tapos malaki yung yung pulya doon sa unahan, sa makina mismo para mabilis. So doon sa mga hindi pa nakakapanood ng video about sa kung magkano yung inubos natin sa pagpapa-assemble nitong table planer na to, yung link ay nasa description, panoorin niyo na lang mga caps. At kung paano binuo yung body niya, ilalagay ko rin yung link sa description para mapanood yung mga caps. May caps ba? Kapitan ba yun? What? Yan, tapos na isa mga caps. So susunod ay yung pangalawang talim naman. So nilalagyan ng konting sape kahoy para medyo umangat ng konti yung taklob niya. Para hindi masalungat sa kahoy. Kasi kapag medyo malalim yung taklob niya, Magaspang yung kain. Magaspang yung kain, saka masalungat. So, technique lang, tips lang yun mga caps. Para ka ding nag-aasinta ng talim kung yung bang sa katam. Bakit kasi ang kain pagka medyo malayo yung taklob dun sa mismong talim ng katam o itong sa table planer o kaya dun sa electric planer. Ganun lang kadali. Kailangan lang talaga ng patience para may asinta ng maayos yung talim. So baka sabihin ng iba, hindi ba delikado yan sir dahil baka tumurot yung talim. Yan mga caps, ilang years na rin na puro ganito ang pinapagawa namin table planer. Wala pa namang naging isong ganun dahil 5 yung nuts niya na tumutulak dun sa talim. So walang possibility na tumurit yung talim o anything like that na kung iniisip nyo ganun. So medyo delikado lang din kasi pagka ginagamit, kailangan din ng ingat dahil matalim yan. Pagka kinain yung kamay nyo, sure ball. Wala na kayong kamay. Wala
na yung kamay niya. So after na maikasa dito, dapat merong konting, gaya nung sabi ko kanina, may konting angat siya dito sa pinaka base niya. Ayan. Mga 132. Basta umangat lang ng bagya yung skwala pagka idinantay niya rito sa top niya, ito sa likod. Bagyang-bagya lang. Kung makikita niyo yun. Tapos yung ibang adjustment ay gagawin natin dito sa unang top niya. Yung sa subuan. Yung laki pala nung nuts doon sa loob na 5 ay 14. So, yung 14 lang mga kaps. Hindi ka na kailangan masyado mahigpit yung mga nuts na yun dahil yung sakto lang na higpit ko. Kasi mahihirapang babaklasin ulit kapag hahasain. Obligado kasi na kapag maghahasa tayo ng talim ay babaklasin natin talim. lang. Yung iba kasi dito na sa table mismo hinahasa. So mali yung ganung diskarte. Unang-una hindi mo maiaasinta na maayos yun dahil nabawasan na yung talim. Pangatlo ay iaasinta na mga kaps. Ganun lang. Yung talim ay nasa likod niya. Ang harap ng talim ay dito. Sa gawin dito.